At yung ating tema po sa buwan nito, yung empowered to witness. So I'm praying na paglabas natin sa church nito, we are spirit-filled and empowered to witness, no? So ang ating naman pong, tatanong ko pala muna, sino po ang narito, no, maliban siguro sa mga nandito, na kasama pa nung unang nagpasimula yung gawain ng Tsukuba? Yung, yung pinakasimula, sila Pastor Marvin. Sa ngayon, yung si mga sumunod, kayo na, ano? Okay. No? So, praise the Lord at for sure na-witness natin kung paano nag-evolve yung church na ito no, mula sa simpleng gawain na nagsasama-sama lang, nagtitipon sa isang lugar at ngayon, no, very convenient na tayo, nakaupo tayo sa maayos na mga upuan at malamig yung ating aircon, ano po. At sa nakarang linggo po, binahagi po sa atin, no, sa hindi po nakadalo, no, binahagi po sa atin ni Jack Root tungkol po sa pangako ng Holy Spirit. 'Di ba? Sinabi niya doon na sinabi ni Jesus Christ na ibibigay niya o ipapadala niya yung pinangako ng Ama na Holy Spirit. Kaya po ngayon sa umagang ito, ang ating pong pamagat ay the birth of the church. Ito po yung katuparan na ng pangako ni Jesus Christ. Ano po? At ang ating pong talata ay mababasa po natin sa Acts chapter 2, verse 1 to 13. Sabay-sabay po nating basahin. In 3, 2, 1, and go. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at sila lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Punto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene. At mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila naubos ang lunawaan sa pangyayari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabing ng pakutya, lasing lang ang mga yan. So purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mensahe. Tayo po yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagdala ninyo sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Lord, alam namin na kayo po ang kumilos sa buhay namin sa umagang ito. Lord, anuman yung mga bigat, anuman yung mga pains, anuman yung mga burdens namin na dala-dala namin sa umagang ito, Lord, tinataas namin ito sa inyo, Panginoon. At Lord, anuman yung mga transgression, anuman yung mga kasalanan naming nagawa, Panginoon, na nagiging hadlang upang pagdaluyan ng iyong biyaya ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Tinataas namin sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, anuman yung mga hadlang na ito, Panginoon. And Lord, iniling din namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na nanonood sa online, Panginoon. Samahan niyo rin sila, Panginoon, sa mga sandaling ito, kung paano niyo kami sinasamahan sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy nilang maranasan, patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Mangusap kayo, Panginoon, sa nais ninyong kaparaanan sa amin, Panginoon, upang maunawaan namin, upang sa paglabas namin sa pintuang ito, Panginoon, so pagtapos ng service na ito, Panginoon, ma-empowered kami, Panginoon, maranasan namin ang Holy Spirit ninyo, Panginoon. And Lord, sa akin na maghahayag na iyong salita sa umagang ito,
Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran at tanging pangalan niyo lamang ang aming madakila, ang aming mapapurihan, ang aming mapapasalamatan. And Lord, dinihiling ko rin sa lahat ng mga lingkod na pinili ninyo, Panginoon, na magtayo sa umagang ito, na tumayo sa umagang ito, na maghahayag ng iyong salita saan man silang sulok ng mundo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo rin sila, Panginoon, puspusin niyo rin sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ang iyong salita sa mga sandaling ito, Panginoon, o sa araw na ito, Panginoon, ay mahayag sa nais ninyong kaparaanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, bibigyan ko po ng background itong talatang ating nabasa. Sa mga hindi po nakapag-Sunday school, ito yung background kanina doon sa tinuro po ni Pastor Frank. Ang nagsulat po nito, no, yung may akda po ng Acts of Apostle ay si Luke. No, ito po ay karugtong ng The Gospel of Luke. No? So nabanggit kanina ni Pastor Frank na si Lucas po ay isang manggagamot or isa siyang physician. Matatagpuan po natin niya sa Colossians chapter 4, verse 14. Binanggit po doon na minamahal nating manggagamot na si Lucas. At dugtong ko lang po doon kanina sa tinalakay ni Pastor Frank, si Luke po ay hindi po Hudyo. Isa po siyang Gentiles or isa siyang Hintil. No, nag-iisa lang siyang Gentiles sa nag-author sa buong Bible. So, kamanga-manga po yung paano naging author si Luke sapagkat hindi po siya piniling bayan ng Panginoon, no? Kasi po hindi po siya nabanggit doon sa mga kabilang sa mga circumcised group na binanggit doon sa Colossians chapter 4 verse 10 to 14, no? So ibig sabihin kapag hindi kasama doon sa mga circumcised group ay mga Gentiles sila, no? Yung mga tuli or sinasabing tuli noon ay yun lamang yung mga Hudyo. Pangalawa, nabanggit din po ito ni Pastor Frank na hindi nga siya kasama doon sa earthly ministry ni Jesus Christ. Hindi siya naging eyewitness ni Jesus Christ, pero isa siyang nabanggit din kanina to na isa siyang investigator, isa siyang researcher, at isa siyang historian, no? Sinabi niya doon sa Luke chapter 1 verse 1 to 3, pero basahin ko lang yung chapter 3, sinabi niya, "Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din sa isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan na itinuturo sa inyo." No? So yun po yung paggawa ni Apostol Paul kung paano niya ito naisulat. So paano po napasama si Apostol Luke doon kay Apostol Pablo? So kung mababasa po natin sa Acts, no, sa dito rin sa karugtong nito, sa Acts chapter 16 verse 6 to 8, ang sinasabi po doon ni Pablo sa third person na binabanggit niya is sila. Sinasabi niya lang doon is sila. Sina Pablo, sila Pablo, yun lang binabanggit niya. Pero pagdating po sa verse 10, 6 to 8 lang niya, 6 to 8, 10, pagdating sa 10, ang binanggit niya na pa doon is kami. So ibig sabihin, during the time na before doon sa pangyayaring yon, hindi pa kasama si Pablo, ni Lucas si Pablo. So nung time na sinulat niya na yung verse 10, kasama na siya doon. Ang sabi niya doon, "We got ready at once to leave for Macedonia." So ibig sabihin, sumama na siya kay Pablo para sa missionary nila, no? Sa missionary journey. So bakit ko po ito binabanggit? Kasi napakahalaga po na kagaya po natin sa ating ano kanina tawag doon? Sa Sunday school na mahalaga na balikan din natin yung nakaraan ng church natin. No, so noong last week nung nagkaroon ng conference doon sa Yamato, nakapagkwentuhan kami ni Pastor Gino at nabanggit niya sa akin kung paano nagsimula yung Lamb of God Sukuba. Ang sabi ko sa kanya, siguro maganda yung pastor na isulat, itala yung history ng isang, kung paano nagsimula, sino-sino nagsimula, saang lugar, ilang tao, kailan yun nagsimula. Kasi yun po isasama sa profile ng ating church. Kasi po nung ako naging, nung sumali po ako sa organization nung ako college, naging committee po ako sa historian. So,
binibigay sa akin yung buong history ng organization na sinalihan ko. Inaaral ko kung kailan siya nagsimula, sino yung mga founders, sino yung mga pioneering. Tapos pagkatapos ng term ko, ipapasa ko ulit yon kung sino yung papalit sa akin. So, I hope and I pray na yung church natin may isusulat kung paano nagsimula yung iglesyang ito. Ano ho? At doon kanina, sa ating nabasa, may binanggit po doon na Pentecostes. Wala pong timer, no? Kasi introduction pa lang to. So, sabi dito, nabanggit po natin kanina doon nabanggit doon sa ating nabasa yung salitang Pentecostes. Ano po ba yung Pentecostes? Usually po, kapag narinig natin yung Pentecostes, may isip natin na parang sa New Testament lang siya nangyari. Kasi ito yung nagkaroon ng ilaw, sa mga Catholic, nakikita ko to, may picture to na may ilaw na mga sa ibabaw ng mga ulo ng mga tao. So ito yung Pentecostes. Pero yung Pentecostes po, way back pa sa Old Testament, sineselebrate na ito ng mga Hudyo. So ang Pentecostes po, ang ibig sabihin niyan comes from the Greek term meaning 50th, ika-50, because it was celebrated 50 days after Passover. So ano po ba yung Passover? So kung babalikan po natin ng Old Testament, yung Passover po, yung nagpahid sila ng dugo sa hamba ng kanilang pintuan nung sila ay nasa Egypt. At nung dumaan yung Spirit of God, basta may pahid ng dugo yung hamba, is hindi mamamatay yung anak ng nakatira doon. No? So yun po yung Passover. So binibilang nila 50 days after ng Passover at dito nila sineselebrate yung Pentecost. May dalawang okasyon na sineselebrate sa Pentecost. Una, ito yung Feast of First Fruit o tinatawag nila ng pista ng pagtatapos ng ani ng trigo. Dito, inaalay nila yung mga unang bunga ng kanilang ani. Binibigay nila ito sa iglesia o sa church para bilang pasasalamat sa Diyos ng pagbibigay sa kanila ng ulan, araw, masaganang ani. No, yun yung araw na sineselebrate din nila sa Pentecostes. Yun yung piyesta pala na sineselebrate nila. Pangalawa, ito yung Shimkat Torah. No, dapat pag-pronounce yun, parang may plema kasi Greek word kasi ito. No, Shimkat Torah or Joy of the Law. So ano ibig sabihin nito? Ito po yung pagbibigay kay Moses ng 10 commandments doon sa bundok ng Sinai. So dalawang malaking okasyon ang sineselebrate nila sa araw ng Pentecostes. Kaya mababasa natin kanina, maraming mga Hudyo na sa iba't ibang mundo o sa iba't ibang lugar nang galing para bumalik sa Jerusalem. No? Kasi tinatawag nila itong pilgrimage feast o malaking pista para sila ay bumalik. No? Parang tayo kapag mahal na araw, umuwi tayo sa probinsya. No? Yung mga iba, mga magkakapatid na galing sa iba't ibang lugar, umuwi sa kanilang lugar para i-celebrate yung mahal na araw. No? So kanila, ganito din. Kaya kung mababasa natin kanina, maraming mga tao na iba-iba yung language nila, na nabanggit doon na galing din sa iba't ibang lugar. So sa atin, ano naman yung kalagayan ng mga apostol sa panahon na ito, sa Pentecost, Sabi, doon sa Acts chapter 1, pagkatapos po umakyat ni Jesus sa langit, naiwan ang mga alagad na may malinaw na tagubilin si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, huwag muna silang umalis ng Jerusalem, kundi maghintay sa ipinangako niyang banal na espiritu. So, yun yung tinalakay ni Jack Root nakaraang linggo, the promise of the Holy Spirit. So, ngayon, sa ating pagpapatuloy, so, tingnan natin, buksan natin ang ating mga puso upang maunawaan kung paano nagsimula ang iglesia noong panahon nila. Sabi diyan, the church is born when the Holy Spirit fills God's people, unites them in purpose, and empowers them to proclaim His mighty works. So how did the church first begin and rise into community? So paano daw nagsimula ang unang iglesia? Kagaya po ng aking nabanggit, paano nagsimula yung Lamb of God Sukuba, ito yung kauna-unahang iglesia. Wala itong pangalang church, wala itong sinabi kung ano pangalan nito ng church, kundi iglesia ng Panginoon ito, Para ating makita kung paano nagsimula yung iglesia, narito po yung mga puntos na ating pagtatalakayin sa umagang ito. Una,
the church united in expectation. Ang sabi doon sa verse 1 ng chapter 2, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Kung isipin po natin, napaka-interesting yung sinabi dito ni Luke. They were all together in one place. Pero hindi po binanggit dito ni Luke kung saan ito naganap. Kung sa upper room or sa temple courts, no? Kasi yung upper room, kung mababasa natin sa Bible, ito usually na second floor ng mga tinitiran ng mga tao noon sa Jerusalem. Open space siya, wala siyang division, may wall, pero open space siya, malawak siya, kaya tinatawag na upper room. Doon ginaganap yung breaking of the bread at doon ginagawa supper ni Jesus Christ. Kung makita natin sa mga ma-visualize natin, open lang siya, nakaupo lang sila doon, maluwag yung lugar. Kaya usually doon nagtitipon yung mga disciples kasi maluwag yung upper room. No? So, pero hindi ito binanggit. Pero nabanggit din ito sa Acts chapter 1 na maaari nga doon sila umakyat. Mamaya mababasa natin. No? Pero ang punto po dito, hindi sila inutusan ni Jesus Christ na magtitipon sa isang lugar. Balikan natin ang sinabi ng Panginoon, maghintay lang kayo sa Jerusalem. Hindi sinabi ni Jesus Christ, magtipon kayo sa isang lugar at hintayin niyo ako doon. Ang sinabi niya lang, maghintay kayo sa Jerusalem. So bakit sila nagtitipon sa isang lugar? Bakit hindi na lang magkanya-kanya nilang bahay sila, maghintay na lang tayo sa bahay? Basta Jerusalem lang naman eh. Wala naman sinabi si Jesus Christ na magtitipon tayo sa isang lugar. Ang sinabi niya lang, maghintay kayo sa Jerusalem. Pero bakit nagtipon sila sa isang lugar? So bigyan po natin ng kahalagaan ng sinabi dyan na they were all together in one place. Ayon po sa aklat ng Lexicon, ang ibig sabihin po ng all together is to be of one soul. So parang merong isang soul, yung maraming tao, isa lang nag-guide sa kanila na magpunta kayo sa isang lugar, magtipon-tipon kayo, kasi doon nyo hintayin yung Holy Spirit. No? So guided po sila ng Holy Spirit na pumunta doon sa isang lugar para maghintay. So ano po yung nakita natin dito sa kanila? Una, one unity. They were united, one accord, same heart, same mission. Ang sabi po doon sa Acts chapter 1, verse 12 to 14, sinabi diyan, nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa taas. Ito yung upper room. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. So lagi po silang magkakasama, nananalangin. Pero nabanggit dyan si Judas, hindi si Judas na sa Iscariote, kasi namatay na si Judas dyan. Ang pinalit na nila dyan ay si Matias. Si Matias ang pinalit na nila dyan. Dyan din niya naganap ang pagpalit kay Judas Iscariote. Dyan nila pinalabunutan na si Matias ang ipapalit kay Judas. Kailangan kasi kompleto lagi yung 12 apostles. Kagaya din po ng Church ng Lamb of God, Sukuba. Noon, lagi silang nagkakasama. Yung ito nabanggit sa akin ni Pastor Gino, maging si Sir Melo, na noon, binibigyan talaga nila ng oras para magtitipon-tipon, tama, sa isang lugar, para sa isang gawain. So doon, nananalangin sila na magkaroon ng maayos na pananambahan, maayos na lugar, na sana magkaroon ng, hindi yung dala-dala lagi yung gamit, saan papunta, pagkatapos uwi na rin. So medyo hassle yung pangyayari. Pero dahil po sa nais nila na tugunin ng Panginoon, nabigyan sila ng sariling lugar, patuloy silang nagtitipon-tipon at nananalangin. Kasama din doon sa kanilang panalangin na nabanggit din sa akin, is magkaroon sila ng pastor. So pinagkaloob din ng Panginoon yon, no? Nagkaroon tayo ng pastor, ni Pastor Gino, na ibinigay sa atin sa church na ito. Ngayon, tayo po ay naririto. Naranasan na natin yung bunga ng kanilang pagsama-sama, sama-samang panalangin, sama-samang layunin
sama-sama nilang pinagplanuhan kung paano magkaroon nitong church building. Siyempre, sa tulong ng ating sa tulong nating Panginoon, pinagkaloob itong building na ito, no? So, mga kapatid, kung paano po sila noon nagtipon-tipon at pinanalangin yung lugar na ito, ipagpatuloy po natin. Kasama na po kami, na hindi man kami kasama noon, pero ngayon kasama kami na magtitipon-tipon tayo, patuloy tayong magtitipon-tipon, manalangin para sa patuloy na panalangin. Ako po'y naniniwala, lingunin nga po natin yung ating mga katabi. Amen? Ako'y po naniniwala na darating ang araw, ipagkakaloob ng Panginoon, hindi na tayo sa lugar na to kasi pupunuin to ng Panginoon. Ililipat tayo sa mas malaki. Patuloy lang tayong manalangin at magsama-sama. Ang sabi pa diyan sa chapter 2, verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So yan po ang kailangan ng ating iglesia. Ang sama-sama po tayong mag-aral ng kanyang salita. Sama-sama po tayo bilang magkakapatid at magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. No? Yung makipag-share tayo doon sa breaking of the bread ni Jesus Christ. Pangalawa, obedient in gathering. Ang sabi diyan sa Acts chapter 1 verse 4, samantalang siya'y kasama pa nila, ito na yung sinabi ni Jesus, no? Pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Pinagbilinan sila ni Jesus, kaya merong obedient gathering. Tapat nilang sinunod ang bilin ni Jesus, kaya po sila nagkakatipon-tipon. Hindi sila umalis ng Jerusalem, sinunod nila yung bilin ng Panginoon. Pero tayo, madalas tayong baliktad. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, huwag ka munang umalis dyan, manatili ka dyan, ang ginagawa natin, umaalis tayo. Iniiwan natin ang gawain at sinasabing, diyan ka muna Lord, may gagawin pa ako. Sa ibang pagkakataon siguro Lord, nakaschedule ng lakad ko eh. Amen? Kapag sinabi naman ng Panginoon, humayo ka, puntahan mo si ganito, kausapin mo siya, imbitahan mo siya. Ang tugon natin ay pagtanggi. Tinatakasan natin ang bilin ng Diyos at madalas sinasabi natin, ayoko nga Lord, ba't ko siya pupuntahan? Masama ugali niyan, masungit yan, palaaway yan. Hayaan mo siyang mapunta sa impyerno. Pero tandaan natin mga kapatid, lahat tayo ay may mga imperfections. Lahat tayo ay may mga hindi magandang ugali, may mga kahinaan at may mga karakter na hindi nagugustuhan ng iba. Kahit hindi po tayo karapat-dapat, naniniwala po ako na merong isang tao na ginamit ng Diyos, isang taong tapat na sumunod para abutin tayo. Amen? Meron pong isang tao talaga na ginamit ng Diyos para tayo ay abutin. Naniniwala ko noon, kung meron mang iba kaparaanan, pero usually sa naririnig ko, may isang taong nag-invite sa kanila. Amen? Dahil may isang sumunod, nakakilala tayo sa Panginoon. Dahil may isang nagtiwala, naabot tayo ng biyaya ng Diyos. Dahil may isang hindi umiwas, narito tayo ngayon. At ngayon, tayo naman ang tinatawag ng Diyos na sumunod, lumapit, magbahagi at maging instrumento para may iba ring makakakilala. So ito yung pinag-aaralan natin. I-empower tayo ng Diyos. Paano natin gagawin yun? Paano tayo makakapag-invite? Ano bang nais ng Diyos nung binigay niya sa atin ang pangako ng Ama nang nabigyan tayo ng kapangyarihan? Sabi doon nakarang linggo, ito yung talata, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Ang sinabi diyan, kayo'y magiging mga saksi ko. Ang tunay na saksi ay nakikita po sa ating kilos, sa ating ugali, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi sapat na marunong lang tayo doon sa salita ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa ating mga kilos.
Paano tayo magiging saksi ng Diyos kung sa loob ng church, nagpupuri tayo, pero paglabas natin, paninirang puri ang ginagawa natin? Paano tayo maging saksi ng Diyos kung sinasabi natin, binago na tayo ng Panginoon, pero paglabas natin, ay kasama tayo sa inuman, sa tsismisan, sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos? Ano ang tawag sa atin noon? Huwad na saksi. Huwag tayong maging huwad na saksi tulad ng ginawa ng ilang pinunong pari noon. Iba ang sinasabi nila sa ginagawa. Isang malinaw na anyo ng pagkukunwari. Ang masakit na salita is hipokrito. Amen? Wika nga, di ba? Ang buhay na isang Kristiyano ay tulad ng isang walking Bible. Hindi nagbabasa ng Biblia ang hindi mananampalataya, pero binabasa ng mga hindi mananampalataya ang buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano. Amen? Pangatlo, optimistic waiting. Sabi diyan, they were waiting in expectation for God's promise. Ano po ba yung ibig sabihin ng optimistic? Di ba positive? Hopeful expectation. Umaasa ka sa mabuting mangyayari. Positive attitude, hindi ka nagrereklamo o nawawalan ng loob habang naghihintay. Trust, may tiwala ka sa Diyos sa proseso o sa pangako. Patience with confidence, matiisin ka dahil alam mong may magandang bunga. Sabi pa doon sa verse 4, 1:4, di ba? Sa dulo niya, huwag muna kayong aalis ng Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Sa paghihintay po, sinabi niya, huwag muna kayong umalis, hintayin ninyo roon. Sa paghihintay, sinusubok tayo ng Diyos. Merong may paghihintay na maiksi lang. Meron namang medyo matagal. Meron naman na sobrang matagal na hindi mo na maaabutan. Habang tumatagal ang ating paghihintay, mas malinaw po na nire-reveal ng Diyos ang kanyang layunin sa atin. Amen? Hindi lang po siya nagpapalipas oras, kundi tinuturuan niya tayo na matyagang maghintay, lubusang magtiwala at buong magpapasakop sa kanyang nais para sa ating buhay. Totoo po, hindi po madaling maghintay, nakakapagod, nakakaubos ng lakas, at minsan parang walang nangyayari. Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang paghihintay na alam po natin na meron plano ang Diyos, even kung hindi mo man ito maabutan, makikita mo agad na may kakaibang kapanatagan sa puso mo. Kagaya po ni Abraham. Si Abraham po ay isang pinakamalinaw na halimbawa ng optimistic waiting. Nangako ang Diyos na magkaanak sila ni Sarah. Nangako ang Diyos na gagawin siyang ama ng maraming bansa. Nangako ang Diyos na ang kanyang lahi ay magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Pero gaano katagal siyang naghintay. Tumanda na sila, humina na ang katawan, at sa mata ng tao, imposible na. Pero hindi bumitaw si Abraham dahil malakas ang kanyang loob, kundi dahil matibay ang kanyang tiwala sa Diyos. At nang dumating ang panahon, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tandaan natin, sa bawat season ng paghihintay may tinuturo ang Diyos. Minsan, mas malaga para sa Diyos na binago niya tayo kaysa sa inihintay nating sagot mula sa Kanya. Nagigets niyo po ba? Minsan, mas malaga pa sa Diyos na binabago ka niya kaysa doon sa hinihingi natin. So while we are waiting, doon sa hinihingi natin, binabago din tayo ng Diyos. Sabi niya, inihanda ng Diyos ang katuparan ng iyong panalangin, ikaw mismo ay hinahanda niya. Binabago niya ang puso mo, ang ugali mo, ang pananampalataya mo, upang sa araw na ibibigay niya ang inihintay mo, tiyak niyang handa ka nang tanggapin ito. Kaya nga, di ba? Parang 2 birds in 1 stone. Hinihintay mo, binabago ka ng Diyos. Pag binigay sa'yo, ready ka na. So, dalawa ang katugunan ng Diyos. Hindi lang yung hinihintay mo, kundi pati ikaw mismong naghihintay. Amen?
Kaya kung nasa waiting season pa tayo, kung maaari parang yung panalangin natin ay parang walang kasagutan, maaaring nasa season pa tayo ng paghahanda ng Diyos. Maaaring nire-ready pa tayo ng Diyos kasi hindi pa ikaw ready tanggapin yung hinihingi natin. Amen? Sabi diyan, before the Spirit moves powerfully, the people were positioned properly. So bago kumilos ang banal na Espiritu, inahanda at pinuposisyon muna tayo ng Diyos, inaayos niya ang puso, isipan at buhay natin para handa tayo sa gawain niya. Amen? Nakahanda ba tayo sa pagkilos ng Diyos? Handa ba tayong iposisyon niya para sa gawain niya sa iyo at sa iglesyang ito? Ano nga yung una? The church united in expectation. Pangalawa, the church empowered by the Spirit. Sabi diyan, the coming of the Spirit was sudden and supernatural. Isa pong napakahalagang bagay o pangyayari sa pagdating po ng banal na Espiritu kung gaano siya kabilis at kabiglang dumarating. Ang sinabi ni Jesus sa mga alagad, maghintay sa Jerusalem at ginawa naman nila yon. Pero kahit naghihintay sila, hindi nila inaasahan kung kailan ito darating, kung paano ito darating, kung gaano ba ka-dramatic, kung gaano ba ka-simple, kung gaano ba ka-dahan-dahan o gaano kabiglaan. Wala pong nakakaalam. Ang mismong sandali ng pagdating ng Espiritu ay parang boom. Ayan na, dumating na siya. Walang nag-announce, walang nagbigay ng schedule, hindi nila inaasahan. Pero po, sa gitna ng normal na araw na yon, biglang kumilos ang Diyos. At kung iisipin natin, ganyan din ang magiging pattern ng pagbalik ni Jesus. Kahit may mga signs na tayong nakikita na natin na malapit ng pagdating ng Panginoon. Pero wala pong nakakapagsabi kung ano, kung kailan ang eksaktong araw, oras ng pagdating ng Panginoon. Sabi diyan, kahit na may mga palatandaan ng pagdating niya ay mananatiling biglaan, hindi inaasahan at siguradong ikagugulat ng mundo. Hindi dahil gusto niya tayong gulatin, kundi dahil gusto ng Diyos, lagi tayong handa sa kanyang pagbalik. Now mga kapatid, think about this. What if right now, this very moment, biglang dumating ang Panginoon para hatulan tayong lahat? Nasaan tayo ngayon? Hindi ko tinatanong kung nasaan tayo physically. Yes, we're inside the church. Pero hindi yun yung tunay na tanong. Where is your heart? Handa ba talaga akong humarap sa Lord? Am I fully waiting for Him? Kasama ba ako sa mga dadalhin niya sa langit? Do I really have salvation? Do I really have relationship with Him? At ang pinakamahalaga, kilala ba ako ng Panginoon? Mga kapatid, hindi sapat pong nasa church lang tayo. Ang tanong, nasa Panginoon ba ang puso natin? Tingnan po natin kung ano yung mga supernatural na nangyari. Sabi diyan, di ba? Sudden and supernatural. Una, the sound. Sabi diyan, wind symbolizes power and life. Mga kapatid, isipin po ninyo ito, no? Naramdaman nila yung tunog ng hangin pero hindi nila, narinig po nila yung tunog ng hangin pero hindi nila naramdaman. Para ma-visualize po natin, sino po nakapanood ng movie ng Armageddon? Armageddon. Yung pangyayari ng Armageddon, di ba merong bumagsak na meteorite mula sa langit? Na napakalaking meteorite na bumagsak mula sa langit papunta sa lupa. So habang bumabagsak po yung meteorite, may malakas na sound yun kasi yung impact niya na pagpasok niya sa earth is may dalang sound yun na malakas kasi yung sound waves niya. So ganun din halos yung tunog. No, pero nung bumagsak po yung meteorite sa lupa, nagkaroon ng tsunami, di ba? Sa tubig siya bumagsak. So nagkaroon ng tsunami, nagkaroon ng pagkasira ng mga paligid. So, ganun din po yung pagdating ng Holy Spirit. Para siyang Armageddon din, no? Parang meteorite siyang pumagsak,
pero hindi distraction ang dala ng Holy Spirit. Ano yung dala ng Holy Spirit? Sabi nga ni MacG na isang komentarista, para itong tunog ng tornado na malamang narinig ng buong Jerusalem. Ano po yung dala ng Holy Spirit? Kung sa Armageddon o sa meteorite, distraction. Dito po, creation. Nangyari po ang pagsilang ng isang bagong iglesia. This is the power of God that brings new life. God is creating something new. Kung sa Genesis po, ang hininga ng Diyos ay nagbigay buhay sa tao, dito sa Pentecost, the sounds like wind, ang nagbigay buhay sa bagong iglesia. No? Hindi ko pala naisulat. Ayan pala. Sound like the blowing of a violent wind. No? So yun po yung tunog ng parang malakas na hangin, no? Yung narinig nila. Sabi po, dito sa Pentecost, the sound like wind ang nagbigay buhay sa bagong iglesia. The sound that gave life to the new church. Kaya mga kapatid, kagaya kanina nang nabanggit natin sa kanta natin na we will be blessed because we came. Ano ibig sabihin nito? Dahil narinig natin ngayon yung sound like wind, kasama ka na doon sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Hindi man tayo naroon sa panahon ng Pentecost dahil sa isinulat ng mga apostol, dahil sa ating mga talatang ating nababasa, nawi-witness din natin, na i-visualize, imagine natin kung paano dumating yung Holy Spirit. Ibig sabihin, tinawag tayo ng Diyos sa lugar nito para personally maririnig natin yung pagdating ng Holy Spirit. Amen? May purpose po yun. I-empower tayo ng Diyos. At dahil kabilang ka sa iglesia na ito, kasama ka sa plano ng Diyos na baguhin ang mundo. Pero hindi sa sarili nating lakas, hindi sa galing natin, hindi sa talino natin, but by the power of God and through the help of the Holy Spirit who lives in us. Pangalawa, the fire. Sabi diyan, the tongues of fire represents God's presence and purification. Basahin natin sa chapter 2, verse 3. Sabi diyan, they saw what seemed to be tongues of fire. Kung ang wind po kanina, nabanggit natin, is tanda ng power of God, yung fire naman po ay tanda ng kanyang presensya. So napaisip po ba tayo, nabanggit doon, di ba? Seems to be tongue, parang hugis dila yung fire. Napaisip po ba kayo, bakit hugis dila yung fire? Pwede namang ibang hugis. Yung normal na hugis lang ng apoy. Pero bakit dito dinescribe diyan seems to be tongues of fire, parang hugis dila yung apoy. Pero bago natin sagutin 'yan, balikan muna natin, no. Ano po ba 'yung simbolo ng apoy sa Old Testament? Sa Old Testament po, fire symbolizes God's presence. Kagaya po sa covenant kay Abraham, sabi niya doon, a smoking oven and a flaming torch passed between the pieces. The burning bush, yung pakipag-usap ng Diyos kay Moses, di ba? Fire din yun, yun din ang ginamit ng Diyos para makipag-usap kay Moses kasi hindi niya pwedeng i-reveal yung kalagayan o yung physical na katawan ng Panginoon kasi mamamatay yung makakakita. Yung pillar of fire, yung naggabay sa mga Israelita nung palabas sila sa Egypt at nagharang doon sa mga Egyptian na hinahabol sila, God's presence din yon, no? Yung apoy na yon. Tapos yung consuming fire of Sinai, sabi yan, the glory of the Lord was like a consuming fire on the mountain top. At yung Shekinah fire sa tabernacle, the cloud of the Lord was on the tabernacle by day and fire was in it by night. So ibig sabihin, yung fire na dumating, yung spirit na dumating ay kasama yung presensya ng Diyos. Hindi lang siya Holy Spirit ang dumating, kundi God's presence ay naranasan nila. Pero balikan natin yung tanong, bakit hugis dila? May purpose po yan. Lahat po ng naisusulat sa Biblia is may dahilan. Simple lang po ang sagot. Yung presensya ng Diyos ay nagpakita sa hugis dila. So ibig sabihin, doon niya gagamitin
ay mahayag. Sa ating pananalita, sa ating speech, sa ating pagbigkas, doon gagamitin ng Diyos yung kanyang power para mahayag yung pagiging Diyos niya. Amen? Ibig sabihin, yung apoy na hugis nila ay hindi lang nagkataon. Yung paglitaw nito ay nagpapakita ng pagdating ng banal na Espiritu kasama ang presensya ng Diyos at kikilis ito sa pamamagitan ng ating mga salita. Amen? Doon siya kikilos, doon siya magpapakita ng power sa pangangaral, sa boldness and proclamation ng gospel. Kaya mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dapat laging on fire. Diba? Kaya siya may apoy kasi lagi siyang on fire. Maliban po sa init, ang binibigay din nito is liwanag. Ang sabi niya doon, sa Exodus 13 verse 21, yung pillar of fire, hindi lang basta apoy, nagbibigay ito ng liwanag para gabayan ng mga Israelita sa gabi at nagbibigay din ng init sa malamig na disyerto. Ganito rin po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Nagpapainit sa ating mga puso. Nagbibigay liwanag sa landas at gumagabay sa atin sa gitna ng dilim. Kaya sa ating mga kapatid na hindi natin nakakasama sa mga sandaling ito, i-message natin sila, ang salita ng Diyos ang nagbibigay apoy, init kapag tayo ay nanlalamig. Amen? Kaya nga tongues of fire, kasi doon mismo iilaw ang presensya ng Diyos sa bibig, sa message, sa pangungusap. Kaya mga kapatid, inayan tayo ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita. Isa pong kahulugan ng fire is purification. No, maliban po kasi sa liwanag, sa init, ito yung nag-purify din sa atin. No, like ginto, usually, ito yung ine-example o ine-illustrate. Para maging mas mataas yung quality ng ginto, kailangan mas mataas na init ang kailangan para mahiwalay yung impurities niya o yung, tawag ba sa amin yung smargaha doon sa tunay na ginto. So minsan, ganyan din nararanasan natin sa church. Parang akala natin ang init, no? Maraming hindi nagkakaintindihan, maraming hindi nagkakaunawaan, pero hindi dahil naparusaan tayo ng Diyos, kundi pinupurify tayo ng Panginoon. Inihiwalay sa atin ng Panginoon yung mga impurities natin. No? Sometimes, hinahayaan ng Panginoon o pinahintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok para lalo tayong tumibay. Amen? Sabi doon sa last, letter C, the Holy Spirit. Sabi, and they were filled with the Holy Spirit, not just few. Ang sabi doon sa verse 4, and all of them were filled with the Holy Spirit. Kung isipin natin, dapat ito yung ideal picture ng isang local church. Hindi man natin maulit yung Pentecost, pero dapat ito yung kalalagayan ng isang church. Lahat ng tao na naroroon, sinabi diyan, all of them filled with the Holy Spirit. Wala pong naiwan. Wala pong isang hindi naisama. Lahat sila. So yun po yung nais nating picture sana ng isang iglesia, na lahat ng naroroon sa loob ng iglesia is filled with the Holy Spirit. Amen? Ibig sabihin lahat ay kikilos. Ibig sabihin lahat ay ang puso ay paglilingkod. Ibig sabihin lahat ay handang ibigay sa Panginoon. Sinabi niya kasi doon, di ba? They, lahat. Sinabi niya doon na lahat na doon, ito yung 12 apostles, no, kasama na po doon si Matyas na sinasabi natin kanina na pumalit kay Judas, no? At yung kasama nito na 120 believers. Sabi na to, wait lang. Sabi, bakit mahalaga ang being filled with the Spirit? Ito po kasi yung source ng supernatural sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag wala po tayong, hindi po tayo na-empowered ng Holy Spirit,
hindi po tayo makakagalaw. Makakagawa man tayo ng mga bagay ng paglilingkod, pero kung hindi po tayo empowered ng Holy Spirit, kung hindi po tayo filled ng Holy Spirit, hindi po natin masusustain. Mapapagod tayo, madali tayong manghina. Ang sabi diyan, di ba, sa Colossians, you have been made completed. Sabi niya, in Him, you have been made completed. So kapag na-empowered po tayo ng Holy Spirit, kompleto na po tayo. Buo na po tayo. Ang tanong na lang diyan, kung gaano kalaki ang access na binibigay natin sa Kanya. May mga area pa ba sa buhay natin na hindi natin binibigay sa Panginoon? Parang bahay natin, binigyan mo siya ng susi sa main door, pero yung mga kwarto, ikaw pa rin may hawak. Ibig sabihin, hindi mo pa binibigay yung access mo sa Holy Spirit at sa Panginoon. Sabi nga dyan sa the birth of the church was not man-made, it was Spirit-empowered. At panghuling puntos natin, the church speak in any language. Ano ibig sabihin nito? Speaking with tongues, ganito po sinasabi ng Diyos, mula ngayon, ang good news o magandang balita ng Diyos ay hindi lang para sa isang grupo, para ito sa lahat. Kung nananaan ang banal na Espiritu sa buhay mo, magagawa mo rin yung speaking of tongues. Hindi man tayo literal makapagsalita ng mga salita nila noon, kundi doon sa wika na alam natin. Pwedeng Bisaya, pwedeng Ilonggo, pwedeng Tagalog, pwedeng English, pwedeng Nihongo. No? So yun yung ang sinasabi ng Panginoon na sa panahon ngayon, magagawa natin yung speaking of tongues through the help of the Holy Spirit. Yung empowerment ng banal na Espiritu. Sabi dyan sa una, the miracle removes barriers. Ang sabi po sa verse 5 to 11, sabi dyan, talon na lang tayo sa 9, taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto. Dito, mababasa natin, iba't ibang lugar yung kanilang binanggit. Kaya po sila, iba-iba rin yung kasalita nila. Yung mga Hudyo, tumira na po doon sa lugar na kung saan sila napadpad noon. So na-adapt na po nila yung salita. Kapag bumabalik sila sa Jerusalem, iba-iba na yung language nilang natutunan. No? Kaya nagtaka sila, bakit naiintindihan ng mga tao yung iba't ibang, kahit ibang-iba yung language, pero naiintindihan nila yung sinasabi ng mga apostol. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos at kumikilos ang banal na Espiritu. Sabi diyan, naalis ang hadlang sa wika, naalis ang hadlang ng wika, narinig nila ang ebanghelyo sa sarili nilang mother tongue. Naalis ang hadlang ng kultura, iisang mensahe ang tinanggap ng iba't ibang uri ng tao. Naalis ang hadlang ng distansya, dinala sila ng Diyos sa Jerusalem para marinig ang mensahe at sila rin ay magiging tagapagdala ng ebanghelyo sa kanilang mga bansa. Tayo naman ngayon, tayo na sa present church, alam ko ganito rin tayo. May iba-iba rin tayong wika, iba-iba rin nating kultura, iba-iba rin nating pinanggalingan. Kung tutusin, marami tayong hindi pagkakaintindihan kasi sa language barrier lang meron ng pagkakaiba, di ba? Pero dahil sa Holy Spirit, dahil sa paggabay sa atin ng banal na Espiritu, nagkakaunawaan tayo. Naalala ko nung kami pumunta sa Yamato, pumunta kami doon sa bahay ni Pastor Marvin. First time namin na-met yung taga Kobe. Parang first time lang namin sila na-met, pero naramdaman mo na pamilya mo sila. Kasi naramdaman mo yung empowerment ng Holy Spirit na you are family kahit first time kayo magkikita. Kasi merong Diyos na bawat isa sa amin, o bawat isa sa naroroon, merong iisang Diyos na pinaglilingkuran. Merong isang banal na Espiritu lamang na meron doon sa lugar na yon. Kaya kami nagkakaroon ng kampante sa isa't isa. Sana ganito rin yung lahat ng churches dito sa atin. Meron pong isang Holy Spirit lang na nag-uugnay sa ating lahat. Pangalawa, the message was clear. Malinaw po ang mensahe ng Diyos, translated na sa wika na alam natin. Wala nang barrier, wala nang hadlang, wala nang dahilan para hindi natin maunawaan ng kanyang tinig. Kaya nga iba-iba yung translation ng ating Bible. Pero ang mensahe, iisa lamang. At pangatlo, basahin pa, hindi, skip na lang natin to. Pangatlo,
Basahin mo na. The message is clear. The Spirit is speaking. The question is, are we listening? At pangatlo, the response was mixed. Hindi nila lubusang naunawaan ang nangyayari kaya't nagtanungan sila. Sabi diyan, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Mga kapatid, baka na-amaze lang tayo doon minsan sa presensya ng Diyos. Dahil narinig natin na ang malinaw ang mensahe ng Diyos, narinig natin yung lakas ng Holy Spirit nang dumating, nakita natin di lang apoy, naranasan natin yung paghipo ng banal na Espiritu, pero hanggang doon lang yun. Na-touch tayo, na-excite tayo, napawaw tayo, pero walang faith, walang pagsuko, walang tunay na pagbabago. Parang fireworks lang. Habang nakikita natin yung magandang fireworks, tuwang-tuwa tayo. Wow, ang ganda. Pero pagkatapos ng huling putok ng fireworks, uwi ka na. Kinabukasan, nakalimutan mo na ang nakita mo. Baka ganun din naramdaman natin minsan sa Panginoon. Kapag sa loob tayo ng church, wow, I feel the presence of the Holy Spirit. Naramdaman ko, na-amaze ako, tumayo ang balahibo ko. Pero after paglabas natin sa church building, wala na. No? At kasama pa tayo doon sa mga nagsasabi na lasing lang ang mga yan. Minsan hindi natin namamalayan, tayo pala yung kumukutya sa kapwa natin mananampalataya. Sabi, the birth of the church teaches us, be united in heart and mission. Be filled with the Holy Spirit and be faithful witness. Kaya yung takeaway natin, the church is born and grows when believers are united, spirit-filled, and boldly proclaiming the works of God to all people. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, hinihiling ko, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na yung church na ito, yung iglesyang ito, Panginoon, na kayo mismo ang nagtatag nito, Panginoon. Kayo mismo ang nagpadala ng iyong Holy Spirit, Panginoon. And Lord, kayo po ang nag-empowered sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa na naririto, Panginoon, gamitin niyo po ang buhay namin lahat, Panginoon. Maging sa mga kapatid namin na nanonood sa online o hindi man namin nakasama sa lugar na ito, Panginoon. I pray, Panginoon, na empower them, Panginoon, ng iyong Holy Spirit. At kung nasa kanila na, Panginoon, yung Holy Spirit ninyo, Panginoon, nawa, Panginoon, ay gamitin nila ito, Panginoon, upang bigyan kayo ng kaluguran, Panginoon. Nawa, Panginoon, na lalabas kami sa church building na ito, Panginoon, na hindi lamang kami na-amaze, hindi lamang kami na-wow, hindi lamang kami, Panginoon, na parang na-excite ang aming puso. Pero paglabas namin, Panginoon, balik na kami sa dati, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, yung Holy Spirit mo hindi lamang mananatili sa presensya sa lugar na ito, Panginoon, kundi sumama sa amin, Panginoon, sa aming paglabas, saan man kami pupunta, saan man kami makakarating, Panginoon, ihahayag namin ng with boldness, Panginoon, ng iyong salita, with may katapangan, Panginoon, na ihayag namin ng iyong salita. Mag-i-invite kami, Panginoon, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Wala na pong hadlang, wala na pong barrier, even yung language barrier, Panginoon. Inalis nyo na ito, Panginoon, sapagkat ibinigay nyo na ang mensahe, Panginoon, sa amin. Kailangan lang namin ipahayag ito, Panginoon. Lord, samahan nyo kami, empower us sa lahat pong naririto, Panginoon. Hinihiling ko po yung banal na Espiritu ninyo, Panginoon. Bumaba kayo rito sa amin, Panginoon. Lukubin nyo kami, Panginoon. Panginoon, hawakan nyo kami, Panginoon. Sinusurrender na namin ang aming buhay sa inyo, Lord. Nawa, Panginoon, kumilos kayo sa aming buhay. At kung paano kayo kumilos sa aming buhay, Panginoon, ay kikilos din kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sa tulong ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa tulong ng iyong biyaya, Panginoon. Kikilos kami, Panginoon, at gagawin namin ang iyong sinasabi, Panginoon.
magiging obedient kami sa inyo, Panginoon. Handa kaming gawin, handa kaming sumugod, Panginoon, kahit saan, kung saan ninyo kami pinapadala, Panginoon. Fill our heart, Panginoon, kung mayroon pang parte ng buhay, ng puso namin, Panginoon, na empty pa, O Lord. Punuin ninyo ito, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu hanggang sa nag-uumapaw ito, Panginoon, upang maggamit namin yung power na ito, Panginoon, sa paghahayag na iyong salita, sa pag-abot sa aming mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, at sa mga kapatid namin na nakakilala na sa inyo, Panginoon, pero nanlalamig sa mga sandaling ito, Panginoon, empower them ng inyong Holy Spirit, Panginoon. Nawa, Panginoon, abutin nyo man sila sa Panginoon, kung saan man sila naroroon sa mga sandaling ito, Panginoon, abutin nyo sila, Panginoon. Ipadala ninyo ang Holy Spirit ninyo, Panginoon, upang sa araw ng mismong pagdating ninyo, Panginoon, ay handa kaming tanggapin kayo, Panginoon, at handa kaming humarap sa inyo, Panginoon. May taas noo kaming haharap sa iyo, Panginoon, na naging tapat kaming lingkod ninyo, O Lord. Lord, gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, maging sa online, Panginoon, maging sa mga kapatid namin na wala rito, O Lord. Bless our pastors, Panginoon. Bless our church members, Panginoon. Bless our family, Panginoon. Bless mo ito, Panginoon. Yung Lamb of God, Sukuba, Panginoon, nawa dito sa iglesyang ito, Panginoon, magsisimula ang gawain ninyo, Panginoon, at magpapatuloy ito, Panginoon, sa mga susunod pang mga panahon, Panginoon. Dito namin mararanasan ang pangako ninyo na, Panginoon. Dito namin matatanggap yung pangako ninyo, Panginoon. At dito kami magsisimula, Panginoon, ng isang bago at matatag na iglesia, Panginoon. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga barriers, alisin niyo po yung mga bigat, alisin niyo po yung mga bagay nagbibigay hadlang sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Panginoon, tinataas namin ito lahat sa inyo, Panginoon. Hindi namin ito kaya, Panginoon, kung wala ang iyong Holy Spirit, kung wala ang iyong presensya, Panginoon. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Good morning po sa ating lahat.